na may temang tahaking ang landas na matuwid. Ayan po, nakikita niyo po. Tahaking ang landas na matuwid, saan sa magkabilang magkakaroon ng tinatawag na pagpapaliwanagan sa ating nasa kanan po, ang ating pong mga kapatid na nasa Jesus Christ, Hope of Glory. Ano po? Na kung saan si Pastor Rolly Torres at si Pastor Ernesto de la Cruz po ang unang tatayo mamaya para ipaliwanag po yung tinatawag na tahaking ang landas na matuwid. At sa kabilang panig naman po, sa pananampalatayang Islam ay tatayo, intindi, ang aking minamahal na kapatid na si Ustad Ahmad Barsilon para sa pananampalatayang Islam. Ano po? So, una pong tatawagin natin, iimbitahan po natin dito ang Mayor po ng Baliwag, Bulacan, si Honorable Mayor Perdi Estrella. Baka nandiyan po si Mayor Perdi Estrella ng Baliwag, Bulacan para magbigay po ng tinatawag nating inspirational talk. Nandiyan po si Mayor. Kung wala po si Mayor, baka meron po siya representative. Ano po? Tinatawan. Representative po ni Mayor Perdi Estrella ng Bayan ng Baliwag, Bulacan, na kung saan dito natin ginanap ang kasalukuyan nating talakayan sa Baliwag, Bulacan. Mayor, baka nandito po, representative ni Mayor. At mamaya po, isa rin po sa bisita natin si Vice Mayor Chris Clemente. Ano po? Mamaya siya naman po ang magko-closing remarks dito sa ating palatuntunan. Kung wala po si Mayor, walang representative, tatawagin po natin para maging mabilis po tayo, magkakaroon po tayo ng opening prayer. Ano po? Both parties, meron pong prayer. Una po natin tawagin na magpipresenta o itindig para kung saan magkakaroon ng prayer o panalangin ay ang Jesus Christ Hope of Glory nila Pastor Rolly Torres as Pastor Ernesto de la Cruz para sa prayer po. Yes, Pastor po. Maraming salamat po. Nakakasilaw yung ating ilaw. Nakakasilaw. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo para po sa opening prayer. No? At maraming salamat po sa mga tao na tumayo ngayon at natin po ang tuloy-tuloy na gawain para sa Panginoon. Amang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa araw na ito. At binigyan mo po kami ng buhay at kalakasan. Nandito po kami ngayon, Panginoon, upang ipahayag ang iyong banal na salita dito sa lupa. Ikaw po ang may sabi na hindi lamang sa tinapay na bumubuhay ang tao, kundi sa mga salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Hinihiling ko po sa inyo sa sandali ito, Panginoon, pagkalooban mo ng banal na Espiritu ang bawat isa sa amin, upang tulungan kaming maunawaan at mabigyan ng malinaw na paunawa ang bawat kataga na namumutawi sa iyong bibig, O Diyos. Hinihiling ko po sa iyo na pagalingin mo ang mga may karamdaman na narito ngayon at bigyan ng kalakasan upang minsan pa ay makita nila at maramdaman ang kalugod-lugod na biyaya na nagbubuhat sa nagbigay buhay sa amin dito sa mundong ibabaw. Ikaw po, Panginoon, ang Panginoon Diyos, ang tinataas namin dito. Binibigyan ka po namin ng kaluwalhatian upang ipaabot sa sambayanan Pilipino na kami pong lahat ay naniniwala sa iyo bilang ikaw ang lumalang, ikaw ang creator ng lahat ng nandito sa mundong ibabaw. Muli po, isinusuko namin sa iyo ang aming buhay
Ikaw po ang masunod sa bawat isipan ng taong naririto ngayon. Kalooban mo masunod sa aming buhay at hindi ang sariling layunin lamang. Panginoon, hinaan niya ang kapulungan ngayon sa lugar na ito upang gabayan kami sa anumang gagawin namin para maiangat ang iyong banal na pangalan. Ito po ang aming salot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Palapakan po natin. Maraming salamat po kay Pastor Rolly Torres. At sa panit naman po ng Islam, tawagin po natin ang ating minamahal na si Sheikh Abdul Karim para pangunahan o magbigay ng panalangin para sa pananampalatayang Islam. Ya, Sheikh? Isang takbir para kay Sheikh. Ang ibig po sabihin ng Allahu Akbar is God is great. Ano po? Hindi po yan, ano po, basta ano? Ang Diyos ay dakila. Yeah? Okay. بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Jazakallah kariya Sheikh Abdul Karim. Masya Allah. Isa pang takbir. Allah Akbar. Alhamdulillah. Muli po, ano po? Ang una po sa ating programa, matapos ang prayer ng bawat pani, ay ang tinatawag na kung saan meron po tayong intermission number. Intermission. Umpisa pa lang, meron na pong intermission. Dahil yung mga inaantok dyan, ano po, gigisingin natin yung mga inaantok dyan. Ano po, yung mga nagugutom dyan, ay hindi kayo nag-iisa, gutom na rin ako. So, bago ang lahat, bigyan natin ang intermission number para sa Jesus Christ, Hope of Glory, Singing Group. Tinatawagan po sila. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po ang glory kay Lord Jesus at syempre po sa inyong Panginoon din. At kami po ay nakasama dito ngayong gabi. Kami po ay aawit sa Panginoon at kumali po sa bayan rin po kami. Come, Holy Spirit, fall on
Si Jesus ay darating na talaga naman glory kay Lord kasi isa po kami sa naging guest nyo dito. Napaka-proud ako kay Lord at salamat po sa namumuno dito. Hindi ko masabi yung pangalan na, kaya Mercy Lord, di ba? Galing sa inyo pong lahat. Salamat po. Ang glory kay Lord talaga at kasama po kami. Ayan, ulitin natin yung I worship you. Bilang pasasalamat lang sa Panginoon. Salamat. I kiss into your love.
Maraming salamat po sa Jesus Christ Hope of Glory Singing Group. Masya Allah. Alam niyo po ba napapanood tayo ngayon sa buong mundo? Nandyan, utang natin sa mga kapatid nating nagko-cover dito. Nasa kanan, nasa kaliwa, at nandito sa gitna. Kaya po, sabihin na natin mamaya lahat ang katotohanan tungkol sa tahakin, ang landas na matuwid. At bago po yan, bago natin ibigay ang unang tatayo si Pastor Rolly Torres, meron po tayong mga imbitahan na kung saan mga kapatid natin na tagapangasiwa ng kapayapaan dito sa ating ginawang event. Ano po? Bisita po natin si Police Colonel Dato Mama Mukhalid ng Chief ng Salam Police. Tinatawagan po ang ating butihing Colonel Dato Mama Mukhalid para magbigay po ng maiksing pananalita dito sa ating ginagawang event. Ano po? Utang natin sa kanila ang kapayapaan, katahimikan. Sila po ang nagpapanatili ngayon ng ginagawa nating katahimikan. Colonel Dato Mukhalid, isang takbir para kay Colonel. Una sa lahat, aking binabati ang buong bayan ng Baliwag sa napakabuting ginawa o binayagan nilang magkaroon ng susi ng kapayapaan. Bago ko simulan konting pananalita, basahin ko muna ang maliit na kataga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang sabi niya, A'udzu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ang ibig niyang sabihin, ako ay nagpapakupkup sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lumikha sa lahat natin at lahat ng anumang nakikita, nararamdaman mula doon sa mga gawaing hindi ka nais kaitan. Yun ang ibig sabihin ng a'udzu billahi minas shaitanir rajim. Kasi kung tayo ay bigyan ng biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng ating mga gawain sa buhay, siguradong ikaw ay nasa mapayapang pangyayari. Gayon na rin, aking pagpapatuloy itong aking pagpapasalamat sa inyo, lalong-lalo na sa Allah, sa aking pagpapakupkup sa Kanya, na ganon din sila brother, at sa kabilang panig na si Brother Barcelon, lahat tayong nandito, nakupkupin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil itong pangyayaring ito ay hindi upang magkaroon ng hidwaan o upang magkaroon ng paghihiwalay ng magkabilang panig, kundi makita nila ang daan kung paano maunawaan ang lahat ng bagay sa kanila at ganun na rin sa ating mga pananampalataya at matamo natin ang sinasabing kapayapaan. Dahil alam ko sa aking pagkaunawa na walang relihiyon na naghahangad ng masama, kundi ang tao lamang ang gumagawa ng masama. Kaya sa tulong nilang dalawa ay maaring makamit natin ang tinatawag na kapayapaan. Ang akin lamang may na kung hangarin man natin lahat ang kapayapaan, kami rin na nasa kapulisan ay kaya kami narito bilang mga alipin ninyo sa kapayapaan na tinatawag. Yan ang aming pinangangalagaan. Nandito kami para kasama ninyo sa paghahangad ng tinatawag na kapayapaan. Tandaan ninyo, walang sino man sa amin na nasa gobyerno, sa alagad ng batas o anuang nabibilangan na nandun kami ang siyang makapag-abuso sa inyo na hindi namin hangarin ang kapayapaan. Bakit? Sabi sa Article 132, sa Article 133 ng Revised Penal Code, ayon doon, unang artikulo, ang sabi niya, ang sino man
gagawa ng pananakit sa aktibidades ng isang relihiyon ay gawain ng kriminal. Kaya kaming mga alagad ng batas ay hindi namin maaring hindi hangarin ang kapayapaan. Ganon din ang sinabi sa pangalawa na ang sabi niya, kung ikaw na alagad ng batas at gagawa ng pananakit sa loob ng isang relihiyon, ikaw ay kriminal. So hindi kami mapapabilang bilang alagad ng batas kung kamay man lang din ang gagawa ng hindi kanais-nais. Kaya ipagpatuloy natin ito saan mang lugar ang pag-uunawaan, pagpapaliwanagan upang nang sa ganon magkaisa na tayo sa kapayapaan. Yun lamang. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar! Isa pang takbir! Para Dato Mukhalid. Masya Allah. Yaskar. Yan po yung ating minamahal at pinagmamalaking chief ng Salam Police sa buong Pilipinas. Kita niyo po, ang Islam talagang nagtuturo ng kapayapaan. Ano po? Kaya sila po ngayon ay sinasamahan tayo para magbigay ng kapayapaan dito sa ginagawa nating event. Ano po? So, ituloy na po natin ang talakayan sa bayan ng Baliwag. Ano po? Ang una pong tatayo, magsasalita sa unang tindig. Ano po? Ay si Pastor Rolly Torres ng Jesus Christ Hope of Mercy sa loob po ng 25 minuto. At susundan po mamaya yan ni Pastor Ernesto de la Cruz. Pastor Rolly Torres, napapanood po tayo sa buong mundo, kaya sabihin nyo na ang lahat ng katotohanan na kung saan sinasabi ng banal na Biblia. Pastor, take it away. Maraming salamat po at muli magandang gabi po sa inyong lahat. Sinasabi po sa kung meron pong magbubuklat ng Bible dyan, sa Hebreo chapter 4 verse 12, na ang salita ng Diyos ay buhay, ang salita ni Allah ay buhay, at higit na mabisa kaysa alinman tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto. At ito ay nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ang kailangan lang po sa ating mga taong binigyan ng buhay dito sa lupa, paniwalaan po natin ang salita ni Allah. Paniwalaan po natin at huwag po natin kalilimutan sa ating buhay na tayo ay nandito sa lupa hindi upang magpasarap sa mga material things, material na bagay na nasa ating buhay na ngayon. Naririto po tayo sa lupa, binagyang buhay ni Allah upang maya't maya'y magpasalamat at magpuri sa kanyang banal na pangalan. Sapagkat iyan po ang tanging katungkulan ng tao habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw. May mga nagtatanong po sa akin, Pastor, naniniwala naman po kami sa salita ng Diyos. Nagdadasal nga po kami bago matulog. Hello. Nananalangin nga po kami bago matulog. Nagdadasal din po kami pagkagising sa umaga. So magkakabit na po ba kami ng buhay na walang hanggan? Depende. Depende po sa iyong paniniwala sa salita ng Diyos. Mahal mo ba ang iyong kapwa? Meron pong isang isang binatang mayaman o sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, hello. Ang sabi po ng binatang mayaman ay, Panginoong Jesus, paano po ba ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Pag sinabi po kasing buhay na walang hanggan, wala sa buhay,
Wala ka nang magiging problema sa buhay. Hindi ka na magugutom. Makakatikim ka na ng lahat ng karangyaan. Lahat ng gustuhin mo na karangyaan ay nasa iyo na pag ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa binatang mayaman, okay, sinusunod mo ba ang 10 utos? Opo. Sinusunod ko po. Mahal ko po ang aking... Hello. Hello, thank you. Mahal ko po ang aking pamilya. Of course, mahalin mo ang iyong pamilya at ang iyong kapwa-tao. Sumusunod. Ang tanong ng ating Panginoong Hesukristo sa binatang mayaman, okay, sinusunod mo ang 9 na utos. Yung 10 utos, hello, ipagbili mo ang iyong ari-arian at itulong mo sa mahihirap. Nalungkot po ang mayaman. Paano kung ipagbibili yung aking mga kayamanan para itulong sa mahihirap? Wala na akong pera. Ibibigay ko na sa mahihirap. Paano ngayon ang buhay ko? Nalungkot po siya. Umalis na po siya. At hindi po naniwala sa Panginoong Hesus. Ganun po katindi. Ganun po, very challenging po ang buhay natin dito sa lupa. Bawat isa po sa atin dumadaan sa pagsubok ng Panginoon katulad ng ginto. Na para mapatunayan mong iyan ay ginto, kailangang lagyan mo ng aksido. Or kung ano-ano yung nilalagay nila para mapatunayan mong iyan ba ay ginto o iyan ba ay tanso. Ganon din po pananampalataya natin dito sa lupa. Dumadaan sa matinding pagsubok. Sinusubukan na ni Allah ang bawat isa sa atin upang pagdating ng second coming of God sa kanyang muling pagparito, hindi ka na mahahatulan sa hahatulan ng Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos ay napakabisa. Meron lang po akong isang maikling kwento. Noong kami po ay nakatira, hindi pa po dito sa Baliwag, nakatira po kami sa Quezon City. Dahil meron po akong anak na galing po ng ibang bansa, inaya po yung ina na bumili ng component po sa Quiapo. Ang sabi ko sa misis ko, inyo ako bago kayo pumunta ng Quiapo. Sapagkat alam ko doon sa mula sa Kamuning papuntang Quiapo ay napakaraming hold-upper na sumasabit sa jeep. Ang gusto po ng misis ko ay hintayin ako, subalit ang gusto ng anak ko ay pumunta na sila. Madalit sabi, pumunta na po sila sa Quiapo. May dala po 20,000 pesos na pambili ng component. Ano? Ang ginawa ng anak ko ay isis ko ang 20,000 pesos. Nang sila ay nakasakay na sa jeep, meron pong sumakay na 2 pa at sa banda-banda ron may sumakay pa pong isa. Iyan po pala ay mga hold-upper na. Hanggang napuno na po yung mga jeep. Pagdating po nila ng welcome rotonda, bago po dumating ng welcome rotonda, may nagdeklara po ng hold up sa loob ng jeep. Dito po napatunayan ng misis ko na ang salita ng Diyos ay buhay at higit na sa kaysa alinman tabak pagkabilay talim. Bakit po? Ganito po. Noong magdeklara ng hold up sa loob ng jeep, nakatutok na po dun sa anak ko yung balisong ng hold upper. Anong magagawa mo ng isang babae na nakatutok na ang balisong dito kundi ibigay yung lahat ng laman ng bag mo?
ibinigay po nung anak ko at yung dalawang kasamahan nung hold-upper, inisa-isa pa yung nakasakay sa jeep. Alam niyo po, habang nung makita ng misis ko, nagdasal siya sapagkat ang misis ko po, hindi naman po nyo na itatanong, ay malaki po ang paniniwala niyang kay Allah. Sabi ko nga po, kaya po yan ay nagustuhan ko, kaya po yan ay niligawan ko, sa kabila ng apat po silang nagsabay-sabay na kasintahan ko, panlima po yan. Siya po ang nagustuhan ko. Alam niyo ba kung bakit? May takot po siya kay Allah. May takot po siya kay Allah. Samantalang nangyayari na po ang ganong insidente sa loob ng jeep, panay po ang dasal ng aking mahal na asawa. Panginoon, tulungan mo po ako sa sitwasyong ganito. Kasi po yung 20,000 ay nasa kanyang bag. Alam niyo po kung paano kumilos si Ana para iligtas ang aking mahal na asawa? Pagdating po doon sa katabi niya sa kaliwa, kinuha yung bag, susunod na siya, nilampasan po siya, dito po sa kanan, pumunta sa kanan niya, kinuha yung bag, pagkatapos po bumaba na yung tatlong hold-upper, hindi po nila nakita yung asawa ko na nandun po yung 20,000. Palakpakan na po natin si Ala. Ganun po. Kaya po sinasabi ko sa iyo, pinagdidiinan ko po sa inyo, na tayo'y maniwala sa salita ng Diyos. Huwag po tayong mag-aasa sa sarili nating kakayahan. Bakit? Abay, kung ikaw man ay karatista, kung ikaw man ay black belter, pag sinaksa ka sa likod o binaril ka sa likod, patay ka rin. Black belter ka, anong magagawa mo kung sa likod na ang tama mo? Pero pag ang salita ng Diyos, salita ni Allah, pinaniniwalaan mo sa bawat sandali ng iyong buhay, maniwala ka, kapatid. Kahit ikaw ay natutulog, aalagaan ka ni Allah. Hindi siya natutulog at nothing is impossible sa Panginoon Diyos. Nothing is impossible kay Allah. Sabi nga po niya, may kaibigan po ako nung ako po ay nasa military. May kaibigan po ako na kapitan. Sabi po sa akin, Sarge, halika, sama ka sa akin. Sir, saan tayo pupunta? Magdadala tayo ng, inom-inom lang tayo. Punta tayo sa Mindoro po ako nakadestino that time. Sabi ko, Sir, kayo na lang po. Wala po akong hilig dyan eh. Hindi, halika, sumama ka sa akin. Hindi naman natin kasama yung asawa mo eh. Yung asawa ko malayo din naman dito, taga Cagayan. Hindi tayo makikita nun. Correct. Hindi tayo makikita ng tao. But you cannot hide everything in the eyes of God. You can hide everything in the eyes of man, but in the eyes of God, you cannot hide everything. Kahit ikaw ay nasa loob ng kwarto, kahit ikaw ay nasa isang kadiliman, makikita ka ni Allah sapagkat si Allah hindi natutulog at laging nakatunghay sa manatang tao dito sa libutan. Kung ano ba ang iyong ginagawa, kung ano ba ang ginawa ng tao na binigyan ko ng buhay dito sa mundong ibabaw. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Paniwalaan po natin ang salita ni Allah. Paniwalaan po natin ang salita ni Allah. Huwag po tayong mag-alinlangan sa Kanya. Pwede po mag-alinlangan ka sa kapitbahay mo. Dahil yung kapitbahay mo, baka pag hinold up yung bahay mo, hindi ka tulungan. Pero kay Allah, maniwala po kayo. 100% po na kahit kayo'y natutulog, pag dumating ang magnanakaw sa inyong lugar, libre po yung bahay nyo sa magnanakaw dahil kay Allah. Ganyan po katindi ang salita ng Diyos. Ganyan po katindi ang salita ng Diyos. Kaya po nung minsan sabi sa akin ng aking mga anak at ng aking asawa, hindi naman po nyo na itatanong,
Matagal din po ako nagsilbi sa gobyerno bilang member ng Armed Forces of the Philippines. Subalit nang magkaroon po kami ng pagkakataon na magpunta ng ang ibang bansa, sa Korea, sa Germany at sa New York, nag-resign po ako sa trabaho ko bilang military. Bakit? Huwag naman pong magagalit sa akin yung mga nasa gobyerno dito na may mga dalang baril, sapagkat karapatan nila magdala ng baril kung sila ay pulis. Kasi po, nung araw, naging panuntunan ko na po, baril na po ang dinidiyos ko. Pag matutulog ako, hindi ako makatulog kung hindi yung baril ko nasa unan ko. Kung hindi yung M16 ko ay nasa tabi ko. Akala ko po, iyon na po ang magliligtas sa buhay ko. Ano? Pero once na kami po ay nagkaroon ng encounter somewhere in Kawayan, Isabela, bumubulagta po sa tabi ko yung mga kasamahan ko sa tama ng baril. Pumuputok po ako ay nakapikit. Bakit? Sapagkat ayaw ko pong pumatay ng tao. Labag po sa loob ko ang pumatay ng tao sapagkat maliit pa po ako. May takot na po ako kay Allah. Kaya po pagdating ng 12 taon sa serbisyo, dumating po sa amin yung visa galing Amerika na kailangan na namin mag-flight na mag-asawa doon para magtrabaho. Nag-resign po ako sa trabaho ko. Pinili ko po ang mga ibang bansa. At wala po kaming ginawa doon pagdating ng Saturday and Sunday kung hindi maghanap ng church. Maghanap kung saan magkakaroon ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi pa po ako pastor noon. Pero nagpipreach na po ako sa New York, sa Germany at sa Korea. Alam niyo po ba kung bakit? Hindi ko po ginagawa yon para maging sikat ang sarili ko. Ginagawa ko po yon para magkaroon ng kaalaman ng mga tao na naliligaw ng landas na, hoy, people cannot live on bread alone. It's from the word that came from the mouth of God. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita na namumutawi sa bibig ni Allah. Palakpakan nga po natin. So ano pa po ba? Nandun na po tayo sa last stage ng buhay natin dito sa lupa. Naniniwala po ba kayo na ang salita ng Diyos na inihula sa mundo ay nangyayari na ngayon? Magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng mga pagbaha, at marami ang mamamatay. Nangyayari na po, hindi po ba? Nangyayari na po. Magkakaroon ng laban bansa sa bansa, hindi po ba nagkakagiyera na nga? Kaya po nagkaroon ng ganitong gawain upang iligtas pa po ang mga kapatid natin na mayroon pang ala na nakatingin sa atin. At kung magkakaroon lang po ng pagkakaisa ang bawat mamamayang Pilipino, tinitiyak ko po na hindi tayo pababayaan ni Allah. Mawawala ang lindol, mawawala ang pagbaha, at mawawala po ang paglalaban-laban tao sa tao. Tao sa tao, nagpapatayan. Nakakatuwa po bang tingnan na ang itsura mo at itsura ko ay isa, tapos tayo ay magpapatayan? Nakakalungkot po. Hindi po nakakatuwa. Nakakalungkot. Bakit? Alam niyo po ba dito sa lupa, ang nagpapasama po sa tao ay ang kanyang kapwa-tao. Bakit? Gusto niyo ipaliwanag ko? Halimbawa po, ako na ang pinakamahirap ang buhay
dito sa bayan ng Baliwag or somewhere here in the Philippines. Wala akong maisaing isang kahig, isang tuka. May anak akong 6. Nag-apply ako sa trabaho, ayaw akong tanggapin. Bakit? Grade 1 lang ang natapos ko. Paano ko ngayong bubuhayin yung 6 kong anak kung ako'y walang trabaho? Ano ang gagawin ko? Mang-hold up? Mangi-snatch? Kasi po yung mga masamang gawain na yan ay walang qualification. Mangigidnap. Lahat ng labag sa batas gagawin ko para mabuhay lang ang aking 6 na anak na magugutom. Kasi po ganito yan. Nagkakaroon po kasi ng requirements. Nagkakaroon po ng qualification. Paano naman po yung hindi nag-aral? Paano po silang mabubuhay? Alam nyo po, pag pumunta kayo ng Amerika, alam ko naman po may mga nakarating na sa Amerika dito. Wala po doong age limit. Ano? Walang age limit. As long na ikaw ay physically fit, tatanggapin ka sa trabaho sa Amerika. At kabababang sweldo mo po doon, $700. Dahil po yan ay naranasan namin mag-asawa. Ano? Naranasan po namin yan. $700. Pero dito sa Pilipinas, sige nga po, $700 is equivalent to 35,000. Kung ikaw ay grade 1 o grade 2 lang, mag-apply ka nga kahit janitor, tatanggapin ka ba? Hindi ka tatanggapin. Paano yung anak mo ngayon na magugutom? Anong gagawin mo ngayon? Parang driver na mag-apply ka, pag wala kang lisensya, hindi ka tanggapin ng operator. Nagpapasalamat po nga ako dito sa ating punong bayan at saka sa head ng BTMO dito sa Baliwag. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil kahit undergraduate po ng high school, tinatanggap nila sa trabaho. Bakit? Naaawa po sila sa mga kababayan natin. Naaawa po sila. Ilan lamang po yung may pusong dakila na nanunungkulan sa ating pamahalaan. Last 2 minutes para kay Pastor. Kaya po, mahalin po natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba, kaya sa lahat na naging trabaho ko, pinakamasayang naging trabaho ko ngayon, magmula nung maging asawa ko, ang aking beloved wife, ay ang maglingkod kay Allah. Palakpakan nga po natin. Sapagkat sa Kanya po, naramdaman ko ang katiwasayan ng isipan. Mula po sa kahirapan ng buhay namin dito sa Little Baguio, hindi naman po nyo na itatanong kami na po ang pinakamahirap na buhay dyan. Dahil po sa paniniwala ko sa salita ni Allah, unti-unti po kaming inangat, unti-unti po kaming inangat. Hanggang sa dumulating po ang pagkakataon na hindi ko napapansin. Ang anak kong 3 nasa Amerika na rin at nagtatrabaho na rin. Ganon po niya inangat ang buhay namin. At ang sabi ng aking mga anak, at hanggang ngayon po, nandyan yung aming bakasyonista na apo ko sa Amerika. Sabi niya, Lolo, sabi ng apo ko, mag-resign ka na sa trabaho mo bilang deputy ng traffic. Kasi nakita namin sa TV sa Amerika, meron traffic enforcer na sinagasaan, meron traffic enforcer na pinarel, meron traffic enforcer na binugbog. Ang sabi ko sa mga anak ko at sa apo ko, paano kung maipapaliwanag ang kahalagaan ng salita ni Allah sa aking mga kapasamahang enforcer kung ako ay magre-resign bilang deputy ng traffic? Wala. Wala akong panahon. Hindi ako magkakaroon ng time para isa-isang ipaliwanag sa mga traffic deputy dito sa Baliwag
na ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay. People cannot live on bread alone, but it's from the word that came from the mouth of God. The mouth of Allah. Hindi lamang sa tinapay ka dapat mabuhay, kundi sa mga salita na namumutawi sa bibig ni Allah. Hindi kita iiwan, anak, hindi kita pababayaan dahil naniniwala ka sa akin. Iyan po ang sabi ni Allah. Maraming Maraming salamat, salamat po, po. kay Purihin Pastor po si Allah. Rolly Torres ng Jesus Christ Hope of Glory. Alhamdulillah. Okay. Dalawa po silang titindig. Talaga pong ganyan. Ano po? So, pangalawang tindig, ibibigay na rin po natin. Huwag natin patagalin. Si Pastor Ernesto de la Cruz. Kasamahan po ni Pastor Rolly Torres ng Jesus Christ Hope of Glory. Take it away, Pastor de la Cruz. Hello. Isang mapagpalang gabi sa iyo, Panginoon, at magandang gabi sa inyo, mga kapatid kong Islam, na ngayon po ay narito at nakatayo at magpapahayag ng kabutihang ginawa sa akin ng Diyos. Mga kapatid, nung araw hindi ko kilala ang Diyos sa buhay ko. At ako, 17 taon pa lang, nagkaroon na po ako ng problema. At nang ako, tumagal, nakalabas ako ng kulungan. 1985, at nung nakilala ko ang Diyos sa aking buhay, alam po ba niyo mga kapatid, naandyan na po ako sa bundok. At pinuntahan ako ng kapatid ko na may kasama palang isang pastor. Kaya ang sabi nga sa akin, Kuya, malaki ang problema mo. Bakit? Manghuhula ka ba? Hindi. Malaki talaga ang problema mo sa buhay. Pagpepre kita. Kaya po, noong ito, nakilala ko, ang Diyos, isang lingkod na Diyos na ginamit sa akin. Yan na nga po ang pangalan na ginanapan namin na itong Jesus Christian, the Hope of Glory. Yan po ang nakilala ko na ang Diyos ay napakabuti pala sa buhay natin. Nangyari po sa buhay ko, gusto ko lang ipahayag sa inyo na sa dami po ng naging karanasan ko sa buhay, dumating na po ang hindi ko inaasahan. Nakaramdaman sa buhay ko, kaya tinawag ko na po, pati si Allah, tinawagan ko na po, yung pong aking kidney, na halos hindi na po ako makabangon, hindi po ako makahiga, hindi ako makatagilid, puro aray. Pero nung tumawag po ako kay Allah, hawak ko po ang Bible ko, Allah, ikaw po tinatawagan ko, alam ko, na kaya mong pagalingin, wala pong imposible sa iyo. Napagalingin mo po ang naramdaman ko dahil wala na po akong may pagpapagamot dahil million po ang uubusin ko sa aking kidney. Alam po ba ninyo, alas 12 ng gabi, halos meron pong hangin na dumapyo sa aking tainga na sabi niya, anak, marami kang naging kasalanan, pero ngayon pinatatawad kita dahil hiningi mo ang kapatawaran mo sa buhay mo. Meron pong parang hangin nga na ang sabi, uminom daw po ako ng may espiritu, kahit anong espiritu. Nandiyan na po ang abulasa na talaga namang iniintay na lang ako, buhatin na sabi ko, huwag, akan ng Bible ko, hanggang si Allah nga po, tinawagan ko, na talaga naman. Bigla pong nakatulog, at pagdating po, mga alas 6 nang nagising ako. Panginoon, kay buti mo, ito pong kidney ko na ang kapatid ko nga hindi na po mapagamot dahil milyon po ang ubusin ko. Alam po ba niyo mga kapatid, ito na nga ang himala ng Diyos na pati si Allah, ito na nga ang mga Islam ng mga kapatid, tayo nagkasama-sama sa ganitong lugar. Kaya mga kapatid, na po, ipabahagi ko sa inyo, at hindi na po magtatagal, at gusto ko lang nagsagipin namin. Kaya nandyan na po, tahakin ang landas ng matuwid na dapat po nating dinggin ang ipahayag ng mga salita ng Diyos. Dahil po sa kasalukuyan sa ngayon, ang mga kabataan na halos nalis ng landas, alam po ba ninyo, halos ito malulunod na. Kaya nakikita ko lang po at sinabi nga kay Sir Oscar Barcelona na dapat magpahayag tayo ng salita ng Diyos dito sa bayan ng Baliwag. Dahil po ang mga kabataan ngayon, halos mga teenager pa lang, halos napakalalaswa na ang nakikita sa paningin, lalo na po sa mata ng Diyos. Kaya ito po ang ipahayag natin
na ang salita ng Diyos para po at ito, kakantahan ko kayo na itong pusong bato na madalas kinakanta sa mga video kay ito po'y gagawin kong pusong mamon. Kakantahan ko po kayo. Maestro. Ang Diyos ay ibigin ko, mundo ko biglang magbago, inalis ang mga bisyo, alak sugal at sigarilyo. Naglingkod ako kay Kristo dahil gusto ko nang magbago. Naniwala naman ako sa ating Panginoon. At nang ako'y makarinig ng isang nangangaral, biglang nagliwanag ang aking kaisipan. At doon ko nalaman ng aking kamalian, kaya kasalanan ko'y pinagsisihan. Saan ka man naroon, ikaw, Jesus, ang kailangan. Dadalhin kong presensya mo hanggang sa kamatayan ko. At nang ako ay magbago, laking tuwa ng magulang ko. Sumama ka pamilya't mga kapuso ko. At doon ko malaman na walang pusong bato kapag tinanggap mo si Jesucristo. Amen. Salamat po. Maraming salamat po. At magandang gabi po muli sa inyo. Maraming salamat po kay Pastor Ernesto de la Cruz ng Jesus Christ Hope of Glory. Ano po, dito po sa ating ginagawang pag-uusap, meron po tayong tinatawag na pagkatapos pong tumayo ng dalawang pastor ay meron pong tinatawag na clarification. Paglilinaw po ang tawag dito. Paglilinaw, ano po? 7 clarification question na magmumula sa ating Ustad Ahmad Barsilon mula sa mga kila Pastor Rolly Torres na kung saan unang tumayo dito po sa ating usapan. Ustad, nasa iyo. At ang tanong po ay hindi lalabas. Hindi tayo po lalabas doon sa tinalakay o doon sa paksang na pag-uusapan. Yung mga sinabi ni Pastor, doon lang po hihingi ng tinatawag na paglilinaw si Ustad Ahmad Barsilon. So Ustad, nasa iyo po ang pagkakataong magtanong. 7 tanong, maximum of 7 clarificatory question. Take it away. Ya, Ustads. Premise. Nagulat po ko sa aking dalawang mabait, napakabubuting mga pastor. Kakaiba po sila. Sila yung mapagmalasakit sa kapwa. No, sila po ay kahit sa maikling panahon na nakasama ko, they are very, very good people. Okay? So, ano pa lang po yan? Ano po? Introductory ko lang po yan. Nagulat lang po ako kasi nagtaka po ako bakit binabanggit nila ang pangalan ng aking Diyos na tagapaglikha? Papasok na po ba kayo sa Islam? Alam niyo po, hindi naman po ninyo naitatanong pa sa akin before ngayon lang. Kanina po, kausap ko po ang ating butihing Colonel, yung ating pong speaker kanina. Habang nag-uusap po kami doon sa opisina namin,
ay isa na po sa naitanong ko kung ano. Hello, sound. Kung ano po ba, hello, kung ano po ba ang pangalan ng Diyos sa Muslim. Ano? At ang sabi po ng ating butihing Colonel ay Allah. So, kung sa inyo po ay Allah ang Panginoong Diyos, ay bakit hindi naman po ako maniniwala kung iyon po ang inyong tanong, ang inyong pong, at least ang Allah po sa inyo at si Yahweh na sinasabi sa Christian at si Jehovah na sinasabi sa ibang denomination ay iisa ang lumikha sa atin. Paano ko naman pong hindi paniniwalaan? Kaya po, ginamit ko na po dito ang salitang Allah sapagkat naniniwala po ako sa sinabi ni Sir na ang Allah ay ang lumikha. Thank you. So in other word, binawin niyo po, Pastor, pangalawang tanong na po ito. So in other word po, binawin niyo na po ngayon yung sinabi niyo kanina na nakarecord po tayo, napapanood tayo sa buong mundo, na pati ang misis niyo po, Pastor, ay naniniwala kay Allah. Opo, alam niyo po kasi... So, binawin niyo na po. Binawin niyo Na- na po. Binawin niyo na po. So hindi po kayo naniniwala kay Allah. Hindi po, naniniwala po kami na si Allah sa Muslim, si Allah ay ang lumikha. Okay, sa inyo po, Ganon din po sa paniniwala ng Christian na si Yahweh ay ang lumikha. At sa saksi ni Jehovah ang ang Jehovah sa kanila ay ang lumikha pa rin. okay. So, yun po pa yung, okay. Okay. Pangatlong tanong ka na po ngayon. So, okay, sabi nyo si Allah sa mga Muslim ang tagapaglikha. Tama po? Amen. Okay, ulitin ko lang po naman yung sinasabi nyo. Sa mga ibang denomination, si Yahweh. Sa mga saksi ni Jehovah ay si Jehovah. Tama po ba? Yes. Okay, inulit ko lang po. Okay. Ang tanong ko po rito so inahalin tulad nyo po ang Allah doon sa mga binanggit na Diyos na sinabi nyo po, nakalin tulad lang. Tama po? Inahalin tulad. Kahalin tulad lang. Opo. Kahalin tulad. Okay. Sabi nyo, ibig sabihin magkapareho po. Tama po ba? But, iisang meaning. Oh, no. Ito, Okay? Dadalang po, Pastor. Kasi po, andiyan pa po yung sinabi nyo, kasi po, ang Yahweh according sa paniniwala ng Christian at nasa sa Bible naman ng born again Christian na ang Yahweh ay ang lumikha. Kaya ang tanong ko kanina kay Sir ay yung Yahweh na lumikha sa amin, sa inyo po ba ay naniniwala po ba kayo sa lumikha? Po? Sabi ni Sir ay si Allah. So, naniniwala po ako kay Sir sapagkat bakit? Isa din ang ibig sabihin nun, yung lumikha. The creator of all things is Allah. So yung pong Yahweh po ba na tinutukoy nyo o yung Jehovah, sa inyo po bang paniniwala ay nagkaroon ng anak? Nagkaroon ng anak? Opo. Sa akin po kasi paniniwala dahil hindi naman po ninyo na itatanong ay Bible reader po ako simula nung ako'y nag-aral ng elementary. Ang akin po kasing paniniwala, ang Allah po na sinasamba natin, pinaniniwalaan natin na creator of all things ay lalaki. At hindi pwedeng mabuntis at magkaroon ng anak. So hindi niya po anak si Kristo? Pangapat na tanong. Nilalang po niya si Kristo sa amin, sa amin. Opo. So hindi po siya son of God? Hello. Istorbo ka, istorbo. Sorry po, istorbo. Sorry. Come again. Hindi po siya son of God sa inyong paniniwala o son ni Jehovah o Yahweh? Si Jesus, Opo. si Jesus po ay itinuring sa aming Bible, Si Jesus ay itinuring na bugtong na anak ng Diyos sapagkat sa amin po kasing banal na kasulatan. Nung si Kristo ay pinapunta dito sa lupa at ipinagbuntis ng isang babae, ay nabuhay na siya sa langit before, sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ni Allah. So, nung magpunta siya rito sa lupa, nagkatawang tao siya at lumabas sa isang babae at itinuring siyang anak
ni Allah na nasa langit. So, pinaniniwalaan niyo po lang ala ay may anak. But hindi siya yung nanganak. Hindi po. Hindi siya yung nagsilang. Clarification lang. Oo, okay. Sapagkat Mamaya yung clarification niyo. paano manganganak ang isang lalaki? Ako po yung nagka-clarify Di ba? po para hindi ako makabangga. Okay. Paano manganganak ang isang lalaki? Hindi naman tayo nagbubuntis. So, Itinuring, according to the Bible, na nabasa ko sa born again Christian, yung ginagamit namin, Opo. itinuring siyang bugtong na anak. Ano po bang ibig sabihin ng bugtong na anak? The only one. Means bugtong nag-iisa. Nag-iisa. Wala nang ibang anak. Wala na, yes. Opo. Okay, ganun pala yun, ano? Pag sinabing bugtong, no po. So wala na pong ibang bigatin. Bigatin, Kasi yung po yung binanggit na bugtong eh. Sa English po ng bugtong bigatin, hindi po ba? nag-iisa. Bugtong meaning the only one. Saan mo po Pastor, ganito po ang pagkakasabi dyan sa talatang yan eh. Okay? Sa 1:3:16 po yun, di po ba? Okay? Okay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tama po, di ba? Okay. Sa English, for God so loved the world Okay. that He gave His only Begotten Son. Oh. So, yun po, ini-English ko lang po, bigatin. Mhm. So, Yung bigatin po, the only begotten son. Ang bigatin po, tinagalog lang po yun eh. oh, yung bigatin po dyan, iba po ang spelling noon, B-E-G-O-T-E-N. Opo. Begotten son. The only son, nag-iisang anak. Ayun Pero na yung po. bigatin po na sinasabi ninyo, ay yung mabigat. Pag inilagay mo sa... Pastor, nagbabasa lang po tayo. Ito may English po Yeah. itong Bible eh. Nakasulat, bigatin son. So, gusto ko pong malaman kung ano po ang kahulugan ng bigatin son. Tatagalogin ko na lang po yung inyong binasa. Opo, ang Tagalog po ito, nandito rin eh. Gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak So- upang ang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang So, in hanggan. other word po, Pastor, na yung salitang bigatin sa inyo ay kaisa-isang anak. The only son. The only son. Yes. Okay. So, doon din po, hindi ako lalayo. Okay. Bakit po sa mga awit 2, talatan 7, sinabi din kay Propeta David na siya ay bigaten son din? Sapagkat siya nga po ay nag-iisang anak. Nag-iisang anak po si David, nag-iisang Oh. anak din si Kristo, iisa lang din po. Si Kristo po at si Jesus, isa lang naman yun. Paano po si David? Sabi po dito sa mga awit 2:7, Na, I am begotten thee. So, ikaw din ay isa kong anak. O paano po yun? Dalawa na ang anak ng Diyos. nasaan po? Patingin nga po ako. To see is to believe. Tingnan ko nga po. Tingnan ko nga po. Kasi, di ba, Pakitutukan ng camera. sa clarification po kasi, Nanonood po tayo, nanonood ang buong mundo. sa clarification po kasi, wala naman pong masama kung yung hindi mo alam Pakitutukan ng camera. sa ibang Bible ay malaman natin ngayon. Tatabi Di na po ako ba? kay Pastor. Ito po, babasahin natin, Pastor, sa English. Ayan po, King James Version. I will declare the decree the Lord. See? Had said unto me, kay David, kay Prophet David, Thou art my son. Thou art my son. This day I have begotten thee. Son, where? This day, where is it? So si David, anak din ng Diyos. Si Kristo, anak ng Diyos. Sabi nila, isa lang daw din yun. Bigaten di. Alam niyo po kung talaga pong halongkatin ninyo ang banal na kasulatan. Pag kayo po ay Bible reader, marami po kayong mababasa ron na kahit tayong lahat na sumusunod kay Allah ay itinuturing din po niyang anak. Ano? Kahit po tayo, may mga Bible po na nakapaloob doon na lahat ng sumusunod sa salita ko ay ituturing kong anak. So, wala naman po akong nakikita na in any case na kung ituring kang anak ng Panginoon, ni Allah, ni Yahweh, ni Jehovah, ay
What's wrong with that? Wala naman, di ba? So, okay po. Last question ko na lang po ngayon, pang-pitong katanungan sa ating butihing Last question, pastor. Ustad. Ay, ito na lang po ang aking tatanungin, mahal na pastor. Ang tanong ko rin po yun na may para sa inyo. Okay. Ano po, sa unang tindig, ang ating mga kapatid, ang ating mga kababayan dito sa Baliwag, inihintay yung paksang ating tatalakayin. Tahakin ang landas na matuwid. So sa unang tindig nyo po, Pastor, pinapaalala ko lang, nakalimutan nyo yata ang ating paksa. Yun lang po. Salamat po. Sasagot pa ako? Okay, maraming salamat po. Okay, thank Tapos you. na po ang 7 tanong na paglilinaw mula kay Ustad Ahmad Barcelon. At ngayon po ay ang tatayo naman ang ating minamahal na si Ustad Ahmad Barcelon. 3 minuto. Meron po akong pakiusap lang. Hindi sanay makarinig ng Allahu Akbar ang mga taga-Baliwag. Ano po, medyo parang first time nilang nakakarinig ng Allahu Akbar. Kanina ko pa sinasabi, ang Allahu Akbar, ibig sabihin, Papuri. God is great, yun po ibig sabihin. Si Allah ay dakila. Allah is great, yun lang po ibig sabihin, wala pong masama doon. Kaya, iwasan po natin yung takbir muna, ano po? So, para yung mga kababayan natin ay baka ginegera na tayo ng mga Muslim. Hindi naman po, ano po? So, maganda po ibig sabihin nun. Papuri yun sa Diyos, kaya ang 30 minutes ni Ustad ay simula na po ngayon. Take it away, ya Ustad. Qala Rabbi Rasli Sadri, wa yasirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tabarakalladina biyadil mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ang paksa na tinatalakay natin o aming tatalakayin sa aming pag-iimbita sa inyo, mga minamahal naming mga kababayan, ay tahakin ang landas na matuwid. Ibig sabihin, napakagaang ng kahulugan nito, daan na dapat tahakin ng tao upang siya ay magkamit ng kaligtasan, hindi dito sa mundong ito, kundi sa kabilang buhay. Dapat nabanggit namin kung ano ibig sabihin ng landas na matuwid. Po. Pero bago ko talakayin yan, mga minamahal ko mga kapatid, bigyan ko munang linaw yung mga katanungan na aking tinanong sa ating butihing pastor. No po. Sabi niya, naniniwala din siya kay Allah, binagamit niya ang pangalan ng ating tagapaglikha. Pati daw ang kanyang may bahay, naniniwala. Natutuwa ako kanina, sabi ko, aba, teka mukha tang kapatid ko na ito Ano po? Natutuwa po ako kasi kaya tinanong ko siya, magpapakonvert ka na ba, pastor? Kasi kakaiba. So, sinabi niya rin na yung ala natin, katulad lang din yan ng Yahweh, ng Kristiyano, sa aming mga Kristiyano, sabi niya, sa mga Jehovah, ay malayo po yun. Tinanong ko siya kung pareho nga lang yon. Sabi niya, pareho lang. No po. Tinanong ko siya ng pangalawang katanungan, yung bang Jehovah na tinutukoy mo ay may anak? Umamin, may anak. Si Jesus ba hindi anak? Buktong na anak daw. Tinanong ko ng pangalawang katanungan, pangatlo na pala yun. Sabi ko, kung si Jesus ay buktong na anak ng Diyos, bakit binanggit din si David, buktong na anak ng Diyos? So, dalawa na ang buktong na anak ng Diyos. Okay. So, nagsalita ang ating butihing pastor, dinivert niya ang kanyang mga pananalita, umiwas sa kanyang pagpapaliwanag, sinabi niya, maging tayo'y tatawaging anak ng Diyos. Walang problema doon. Dahil bakit? In the language of the Jew, sa language ng Biblia, 3 uri ang tinatawag na anak. Ano yan? Biological. Pag sinabing biological, tatay at anak. Tunay na tatay, tunay na anak. Lumabas sa nanay, asawa ng kanyang tatay. Biological. Ang tawag doon, tunay na anak. Biological. Pangalawang uri ng anak ay yung tinatawag na adopted. Yung magulang, inampon yung isang bata, lalaki yung bata, ituturing niyang magulang yung nakampon sa kanya at yung nag-ampon naman sa kanya ay ituturing nilang anak yung kanilang inampon. Ano naman yung isa, yung last, metaphorical. Ano yan? Pwede ang isang matanda, pagkausap niya ang isang bata, pwede niya sabihin, anak, ano nangyari sa'yo? Yan. Pero hindi niya naman anak yun. Metaphorical. So, sa pag-uusap namin ni Pastor,
naguluhan siya dahil hindi niya malaman kung ano ang sasagot niya tungkol kay Kristo. Bugtong na anak, kaisa-isang anak. Ang lalim nun. No? Ibig sabihin, magkaiba ang pagtawag sa atin ng Diyos bilang anak kung ituturing tayong anak ng Diyos kay Kristo bilang bugtong na anak. Tinanong ko, o ibig sabihin ng kaisa-isang anak? Sabi niya, yung ba'y bigatin? O binasa natin. No po, sa katotohanan, tanggapin natin ang katotohanan. Masarap umamin sa ating pagkukulang. Napakasarap. No po, dahil sa iyong pagkukulang, mabubuksan ang kaisipan ng maraming tao. Nang dahil sa iyo, nagabayan ang maraming tao. Ano yung katotohanan? Hindi alam ni Pastor de la Cruz ang verse na yon ng mga awit na si David din pala ay bugtong na anak ng Diyos. Hindi niya alam, kaya nagtanong siya, nagulat siya eh. Di siya makapaniwala na merong ganung verse. Di niya akalain. No po? Yan po ang kadahilanan. So, dako na po tayo ngayon sa paksa na ating tinatalakay. Ito po ang sabi ng banal na Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Tunay na salita ng Diyos. Wal asri innal insana lafi kusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Liwat po natin sa pinakamagaang na maunawaan nating lahat sapagkat yan ay orihinal na salita ng Diyos. Orihinal! Sapagkat nananatili sa kanyang orihinal na kalagayan. Iningatan sa loob na 1,400 taon mula na ipahayag sa huling sugo. Nanatili siya authentic. Hindi na bago. Ano sabi ng Allah na siyang Diyos na tagapaglikha? Tunay ang sangkatauhan sa paglipas ng panahon ay maliligaw ng landas. Kaya huwag na tayong magtaka pa. Maraming mga tao ang maliligaw ng landas. Dahil sinabi na ito, 1,400 taon na ang nakararaan. Pero may habili ng Diyos. See? Illalladina, maliban, except doon sa mga taong ganap na naniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos at nagsisigawa ng kabutihan. Sino lamang daw ang maliligtas, ang hindi mapapasama sa pagkaligaw? Yung mga taong tunay na ganap na naniniwala sa kaisahan ng Diyos at gumagawa ng kabutihan. So, ito ang tinutukoy na landas na matuwid na dapat tahakin ng tao na hindi siya mapabilang sa mga ligaw. Dahil ang mga ligaw, sila yung mga tao na kusaan magkakamit ng kaparusahan sa araw ng paghukom. Sila yung mapapabilang sa waladolin, mga taong nangaligaw. Ito ang dahilan kung bakit meron tayong ganitong gawain. Upang ang tao ay maakay natin sa landas na matuwid. At ano ang landas na matuwid? Napakasimple lang. Kung ano ang itinuro ni Adan sa kanyang mga anak hanggang kaapu-apuhan. Sapagkat si Adan, ang unang tao na nilikha ng Diyos, siya rin ang unang taong itinalaga ng Diyos na Allah para gabayan ang kanyang mga anak hanggang sa kanyang kaapu-apuhan. Noong namatay na siya pagkaraan ng 1,000 taon, mapa Biblia man at mapa Quran ang kasaysayan, naligaw muli ang tao. Nalayo sila sa landas na matuwid. Kaya't muli, nagtalaga ang Diyos ng sugo, ng misahero, upang panumbalikin ang tao sa landas na matuwid sa pamamagitan ni Noah. Si Noah ay nabuhay ng 950 taon.
at 900 na taon. Mula nang siya ay itawagin bilang sugo, bilang propeta, ipinarating niya sa tao na sila'y manumbalik muli sa landas na matuwid. Ano ang pinangaral ni Noah? Sila ay muling kumilala, sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At muling magsigawa ng kabutihan. So kung ano lamang yung inaral ni Adan, yun din ang ipinagpatuloy ni Noah. Nang namatay na si Noah, muli na namang nangaligaw ang tao. Yun lamang mga taong nangaligtas sa barko o arko ang nangaligtas, at silang muli ang nagpatuloy ng pagdami ng tao. At nga namatay nga si Noah, ayan, naligaw muli ang mga tao. Kaya tumawag patuloy ang Diyos sa bawat henerasyon, sa bawat panahon ng sugo, na ang tungkulin ng mga sugong ito ay muling panumbalikin ang tao sa pagkilala sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha at gumawa ng kabutihan. Katulad ng inaral ng kanilang lolong si Adan. Tinawag ng Diyos ang sunod-sunod na napakaraming mga sugo na iisa ang dalang aral, tahakin ang landas na matuwid. Sino ang mga sugong ito na kinikilala natin? Na nagpatuloy. Ano ang dalang aral ng lahat ng mga sugong ito? Iisa lang ang tungkulin na iniatang sa kanila. Muling panumbalikin ang tao dahil sa kanilang pagkaligaw